kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan ang batas sa tulad niyang makasalanan. Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito ay gusto ko lang pong talakayin natin ito pong posibleng maging sitwasyon po ng ating bansa at magiging sitwasyon po ng ating Pangulo. Sa totoo lang, kung ako po tatanungin ninyo mga kababayan, naiisip ko na kung patuloy na magiging maluwag o magiging matamlay o patuloy na magiging kumpiyansa lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mukhang hindi lamang siyang mapapahamak, kundi pati yung kanyang pamilya. At hindi lang yon, pati yung mga kaalyado niya. Kung patuloy siyang magiging kampante, kasi mukhang itong ating Pangulo ay mukhang, kung hindi ako nagkakamali, madaling madala sa pakiusap. Kung maalala ninyo, itong si Bato de la Rosa ay nakiusap na kung maaari, yung mga kasalanan ni Bato ay dito na lang niya pagsilbihan sa Pilipinas, ganito, etc. etc. So alam ko nakakarating yan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero isa lang po ang mga nakikita ko dito. Kung magiging malambot ang puso ng ating mahal na Pangulo sa mga taong wala namang mga puso. Kung ang puso ng ating Pangulo ay magiging malambot sa mga taong kriminal at handang pumatay at handang maging traidor kapalit lamang ng kanilang sariling interes, mukhang hindi lamang siya o pamilya niya ang malalagay sa langanin. Sa totoo lang, pati tayo, lahat ng mga Pilipinong umaasa at sumusuporta sa kanya. Ngayon, para sa akin, kung ako ang ating mahal na Pangulo, dapat lang na maniguro siya. Dapat lang maniguro siya. Kaya kung ito ay totoo na nangyayari nga na inaaresto na sila Bato de la Rosa, sila Bongo, kung yan ay magiging totoo at unti-unting malalagas ang lahat ng mga tao, mga alipin ng mga Duterte, matitiyak ko na masisecure ang kaligtasan ng mga Pilipino. Kasi alam naman natin na hanggat nandyan yung mga taong yan, hanggat malaya yung mga yan at hindi hawak ng ICC, makakagawa po yung mga yan ng mga kababalaghan na pwedeng ikapahamak po ng mga Pilipino. Yan po ang nakikita ko. Alam naman po natin na kung sino ang kanilang mga kaalyado at saan nila ginagamit yung kanilang mga kapangyarihan. Alam naman natin na ang mga Duterte, maging itong sila Bato de la Rosa, sila Bongo, ay kaalyado ng mga kilalang o sikat na mga drug lords o kilala na o mas kakampi ng mga sindikatong involved sa droga. So, ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, maliban dyan, alam naman natin na kapag ang mga taong ito ay nanatili sa kanilang pwesto, mayroong mas higit na makikinabang. Mayroong mas higit na makakagawa ng patuloy ng pagnanakaw sa taong bayan. Walang iba kundi yung kanilang puon na nagnanais o nangangarap na maging isang pangulo, na kung saan walang ibang nakatanim sa kanyang puso at isip kundi ang maghiganti, pumatay. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, kapag hindi po naging matalino at kumpiyansa po ang ating Pangulo sa mga nangyayaring ito,
sa totoo lang mga kababayan, mas mabuti pa siguro na pababain na natin ang ating mahal na Pangulo at siguro palitan na bagong Pangulo. Ang problema kasi dito, pag pinababa nga naman natin ating Pangulo, si Sara Duterte ang kapalit. So, no choice tayo. Wala tayong pagpipilian kundi, kumbaga ipanatili siya sa pwesto niya. Pero sa totoo lang, kung akong tatanungin, wala naman akong problema sa ating mahal na Pangulo. Ang problema lang natin sa kanya, mukhang malambot, sobrang lambot pagdating po sa pagpapanagot sa mga taong may pananagutan sa batas. No? Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Baka nagkaroon na ng malaliman o sekretong usapan itong si Sara Duterte maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya nagkakaganito. Hindi ko alam. Pero ganun pa man, ang masasabi ko lang po sa ating mahal na Pangulo, huwag ka magtiwala. Alam mo, traidor yang mga taong yan. Ngayon, kung napapaniwala ka nila, naaawa ka sa kanila, mas maawa ka siguro sa kahihinatnan ng pamilya mo, lalong-lalo na ng mga Pilipinong umaasa sa iyo. Maraming mapapahamak, marami ang malalagay sa alanganin. Kaya, kung talagang ang damdamin mo ay para sa mga Pilipino, ilan lang naman ang mga DDS, ilang piraso lang naman yung mga yan. Ipagpapalit mo ba yan sa mga Pilipinong labis na nagtitiwala sa iyo? 'Di ba? So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, ang kinakatakot po natin dito, baka mamaya dahil sa awa ng ating Pangulo, dadating ang panahon na siya naman ang kaawa-awa. Alam naman po natin na magagaling po magdrama, magagaling po magpanggap, magagaling mga artistahin itong mga ito. Baka mamaya magulat na lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagka hindi na siya Pangulo at si Sara na ang Pangulo, bigla na lang din siyang labasan ng samut-saring mga warrant of arrest dahil may kasong ganito, may kasong ganyan, baka matulad siya kay Dilima. Di ba? At isa din sa totoo lang, isa rin sa kinakatakot ko na kung sakaling si Sara Duterte ang maging Pangulo, posibleng gawin uli nila kay Leila de Lima, kay dating Senador Leila de Lima, yung ginawa nila noong mga panahon na si Rodrigo Roa Duterte pa ang Pangulo ng ating bansa. At posible din na itong si dating Senador Antonio Trillanes ay malagay din sa alanganin. Dahil alam naman po natin na mas matindi po ang galit ng mga Duterte dito po kay Senador Antonio Trillanes dahil alam naman natin na sa pamamagitan niya talagang napursige po ang ICC na ipahuli sa Interpol ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya yung galit po ng mga Duterte dito kay Senador Antonio Trillanes ay masasabi nating nag-aalab, nagbabaga, no? Dahil hindi nila matanggap na yung dating senador na wala na sa posisyon ang siyang naging dahilan kung bakit naghihirap ngayon sa kulungan ito pong kanilang puon na si Rodrigo Roa Duterte. So maliban doon, marami ding mga congressman, lalong-lalo dyan sa Kamara, lalong-lalo na isa dyan si Luestro. Sino pa ba yung marami mga congressman na nakakampi ng taong bayan para nakikipaglaban para sa taong bayan para mapanagot itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kasalanan. So posibleng itong mga ito ay malagay din sa alanganin. Talagang masasabi natin na magiging kalunos-lunos, posibleng maging kalunos-lunos ang kanilang mga kahihinatnan pagdating ng panahon. Pero ganun pa man, umaasa tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na gagawa siya ng paraan. Gagawa siya ng paraan na mailigtas yung mga taong mayroong mabuting kalooban at gumaganap lamang ng tapat sa kanilang mga tungkulin. So, ganun pa man, sa ating mahal na Pangulo, pasensya na po kayo kung nabanggit ko na dapat na umalis ka na sa pwesto. Nasasabi ko lamang po yon dahil unang-una, ako po'y kinakabahan para sa inyo. Ang ibig sabihin ko lamang po, kung hindi nyo kaya, malambot ang puso nyo, siguro dapat palitan kayo ng isang Pangulo na may damdamin katulad nyo sa taong bayan. Hindi ko sinasabing wala kang damdamin para sa taong, meron naman. Kaya lang,
yung sobrang awa, yung sobrang kampante, medyo nakakadisgrasya din yan. So dapat maging matalino po kayo dahil alam naman po ninyo na tusong-tuso po ang mga Duterte. Magaling po yan magpanggap. Baka mamaya pasakayin ka lang, kunyari okay na kayo pagdating ng panahon na sila na ang nasa pwesto, baka mamaya hindi nyo alam ang gagawin ninyo. Baka mamaya kung sa salitang Bisaya pa, baka mamaya magmahay kayo o magsisi kayo bandang huli. So ganun pa man, patuloy po tayong susuporta sa ating mahal na Pangulo sa kanya po magagandang adhikain. Nakita naman po natin pagdating po sa mga proyekto, sa mga ginagawa niya, sa mga projects. So wala tayong magagawa, wala tayong masasabi pala. Wala tayong masasabi tungkol sa mga ginagagawa niya. Talagang busy po siya pagdating sa mga bagay na yan. Saludo po ko at hanga po ko sa ating mahal na Pangulo. Ang akin lamang pong nakikita na masasabi kong hindi ako kontento yung tungkol nga po dito sa pagiging maluwag niya, no, sa ating mga kalaban na kumakalaban sa kanya, naninira sa kanya. Sabi ko, isipin po sana nating mahal na Pangulo na ang magiging kapalit ng kanyang kapabayaan para hindi mapanagot itong si Bato de la Rosa, ang kapalit po niyan ay kapahamakan po sa taong bayan. So bilang isang Pilipino, kami po ay umaasa na kikilos ang gobyernong ito. So muli po, tuloy po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.